Okay, good evening. So today we will tackle about lesson 3, din siya continuation, then pwede siya nga topic sa inyong previous nga sa katong previous na lesson nga akong gihatag sa inyo. So, wait lang pa sa So today we will tackle about siya ang content na itong hisgutan sa lesson 3 nga topic. So, isa lang ka-subtopic lang sa ako i-discuss kay katulgo na ang inyong teacher. Bitaw. Sige, so this is the lesson nga ato ang matakal ani nga adlawa. So, this is the pickling and fermentation. So, ila-ilahon na to, that is the equipment, tools, materials, and raw materials. Again, nagisgot na ko sa inyo what is raw, no? Katong wala pa siya na, katong kuan pa lang, katong yung wala pa na buo, no? Alcoholic fermentation of fruits and vegetables. So, ako na siyang i-discuss sa inyo ha, next day or when ko maka-record, no, of discussion. Dayon acetic lactic acid fermentation. Apil na sa fermentation, first mag-alcoholic ta, dayon acid fermentation, pickling of vegetables. May bala na ninyo ang fermentation of marine products, isda, no, sa pag-ferment. So, introduction, fermentation and pickling help in preserving food by using acid. No, fermentation na siya, class. So, timan-an na to, and pickling help in preserving food by using acid as preservative agent. Again, take note the word acid. No? Acid as preservative agent kani. So, example sa acid, that is suka. So, mayroon tag-acid aslum. Kuha. No? So, that is one way of preserving a food kung mag-pickle ka. No? Pickling. So, nakuha na to. Lactic acid, which is produced during fermentation. So, si lactic acid, class, mahitabo ni siya kung mag-ferment ta, no, during fermentation. Timan-an na ninyo. No, inhabits the growth of microorganism that can cause spoilage. However, some organisms are capable of ruining this activity. Therefore, pickling or hermetic sealing. Pickling or hermetic sealing is done so products last longer. So, yung to siya, si lactic acid daw, isa to siya sa rason nga ma-spoil or madaot, no, ang imuhang food. Pero, nadoy mga, kani daw siya, class, during fermentation, class, nagamitan nimo og acid, no, nga mag-release og lactic acid, class, iyaha daw na siyang i-ruin, no, nga activity, nga katong word bitaw nga ma-spoil, madaot. May mga microorganism nga murag gubaon niya to siya nga mga pagbabalak ng mga microorganism na sirain ang mga pagkain, char. Kung daoton nila, no, na ako namang naihisgot sa inyo ano unsa nga microorganism ang paspas, no, mo daot, that is the Salmonella, E. coli, di ba? Isa pud ang enzyme. So kung imo siyang i-ferment using a acid, so iha dong i-break down to siya, gubaon, no? So para ni siya nga mahimo nga dugay ang kadaot sa inyohang pagkaon. So fermentation is a slow decomposition, no? Naka-follow ta? Fermentation is a slow decomposition process or the breakdown of organic substance into simpler ones due to the action of microorganisms or enzymes converting carbohydrates to alcohols or organic acid of some organic substances. Okay, kung butangan nimo siya og acid, class, makatabang siya sa makatabang nga ang mga microorganism or enzyme i-convert nila, no, ang carbohydrates into alcohol.
no, mo na siya nga mas mo longer siya kay si acid ginaguba man to siya niya para mahimo siyang alcoholic or organic acids. No, then fermentation as a method of preserving uses only little amount of salt for the products to decompose comparing to salting. So si fermentation, acid ang ginagamit class, less salt. Pero little amount of salt. So ang iyahang ginabuhat. So pickling. Pickling as a method of preservation uses vinegar, salt, and other spices. Si fermentation class is acid, pero kung mag-pickle ka, same naman siya. Mo nang ga-ferment ta kay para ma-longer ang ato ang food. No, taas ang iyahang life shell ba. Mo nang i-ferment na to. Mo nang kasagara pag mag-food process ta class, fermenting yun ang ato ang gamiton, no? Pero kung ang pickling food class mo ni siya ang gayus ta og vinegar, salt, dayon other spices, no? Ahos, bombay, isagol nimo dito para nga ma-pickle siya. So pickled products are classified as semi preserves for they can only be kept for a certain period of time. So ang pickled daw dili siya taas na lang siya panahon, no, kanus siya pwede nimo na lang siya certain period of time kung kanus pwede. So fermented and pickled products in the market like fermented fish, no, mo ni sila example, bagoong patis, kung sa beverage na Yakult, isa na siya sa example sa ferment, no, nga pickled product. Vegetable, achara, kimchi, carrots, and are now popular. So this method of preservation, particularly lactic acid fermentation, is an important process of preserving fresh vegetables, fruits, and other food items. So timanan lang nato na sila klase pickling o si fermentation. So let's tackle about food processing is a process of food preservation that improves the texture and flavor of food products, thus lengthening their shelf life. So sa pasabot ana, ga-improve daw siya og texture og flavor. Syempre ma-change gyud ang iyang flavor. Labi na butangan nimo og suka or other spices isagol nimo dito. Isa pod sa iyahang rason ngano mag-process ta og food para taas ang life shell sa atong pagkaon. No, dili siya kay karon na pagkaugma madaot na. So dili siya ing ana mas taas-taas sa days. Maabot og weeks, maabot og months. So depende na dayon na siya sa imuhang klase nga pagka giunsa nimo siya pag food process or pag ferment sa imuhang mga food. So mo na siya. So let's tackle about the subtopic 1 sa lesson 3, preparing for pickling and fermentation equipment, tools, materials, and raw materials. So equipment, tools, materials used in pickling and fermentation. So preparation is the key in pickling and fermentation. Preparation good class. Kay ngano man, ngano kinahanglan man nga importante kaayo nga ang preparation. Ha, so matubag lang nato na siya no sa ani nga topic. So ato na siyang isgutan ngano importante kaayo. So all tools must be calibrated properly, cleaning and sanitized. When we say calibrated class is isakto ba ang iyahang measurement. Kung nagtimbang ka, isakto ang imong timbangan. Kung nagkuha kag temperature, isakto ang temperature. Kung nagkuha ka sa iyaha og kuan, isakto, calibrated, correct, no? Wala siya kanang dili siya less, dili po siya more. No, isakto ang imuhang measurement or calibrated. So dapat to daw clean ug na sanitize, no? Ano importante kayo na siya class? Because performing this task, foodborne infection can be avoided, thus reducing consumers' rejection complaints and even the possible return of products. So kung dili hinlo imong trabaho class, possible imbis unta nga mataas ang shelf life sa imong gi-preserve, mahimo na nun siyang dali madaot. Isa pa pod, mo na nga na mga magreklamo, kay hugaw ang pagpamaagi sa pagbuhat. So, importante gyud na siya
nga dapat clean ug tanan nimo gamit na sanitize gyud. No, kabalo naman tag sanitizing no, na-discuss naman na nako sa inyo ha nga pag mo sanitize ta is tanggalon niya ang microorganism. Kay kung cleaning lang, wala pa natanggal si microorganism, hinlo lang siya tanawon. Pero pag imo sang i-sanitize, mawala gyud ang iyang bacteria and microorganism nga naa diha sa imong mga gamit. So importante kayo siya to prevent pod nga hinlo pod ang imong trabaho. Syempre kay kaunon man na nimo, no, na may uban mingon nga ay kanang ako ra bitaw nagluto so okay ra ni, so dili na siya okay class kay makakos man na nga magsakita mo, magsakit yung tiyan, magkapurigit mo or anything baka nga madaot mo, no, because like I've said previously 40 degrees Celsius to 60 degrees Celsius or 4 degrees Celsius to 140, no, is paspas ang growth sa microorganism. No, muna sila nga mga time nga, daghan nga to, isakop natin ang ating karapatan, kainin natin, dumihan natin, no, magparami tayo, muna ilahang mga time nga mas sila, mas mukatag sila, no. So facilitating, preventing, maintenance, continuous cleaning and checking of equipment, tools and utensils before and after preparation of the food can benefit the products, consumers and manufacturers, especially ganegosyo na kadako jud kaayo og factor ang pag-prepare sa imuhang food. So ingana, so nagets na tanan niyo. So, special tools and equipment used in pickling and fermentation. Kani siya class is dili gid ni siya ingon nga available. So, we will find way nga kung mag-pickling ta or mag-ferment manggaling ta, we will find ways nga same sa ilahang gihatag nga mga tools and equipment because limited man ang ato ang gamit. So, we will find ways lang nga ma-perfect po na itong trabaho nga dili lang po dingon nga grabe pero common ha kung magita pickle mas better gud ni siya nga nani siya nga tools and equipment. First is Brix hydrometer is an optical instrument that measures the concentration of sucrose or is sucrose and water solution. Sucrose sugar, no, water solution. So, pwede manggod ka mag-ferment using sugar. So, pwede dyan kayo class. Sa pawit lang. Check sana ako ang sucrose. Pero magkita ko nibala na. Wait lang. Okay, ang sucrose is type of sugar. Commonly as table sugar. O kanang inyong sugar sa balay. Table sugar mo na siya table sugar no sucrose. Brix hydrometer gina-measure niya ang sucrose o ang water kung unsa mang depende naman gud na siya sa instruction og saon pag-ferment. So kung niingon siya dito nga ing ana lang nga measurement mao ra pud inyohang kwaon. Next is dial thermometer, an instrument used to check the temperature when pasteurizing vinegar. Kung sa suka punta, dial thermometer. Refractor is an instrument used for reading the salinity or measuring the sugar concentration of sap and syrup. So, salinity. Reading salinity. So, muna siya ang refractor. Wait lang kasi, check sa nako. Okay. Ako manggod kayo murag saka parat manggod ang salinity. Lagi. So, salinity is the measure of total concentration of dissolved salts no, sa water or sa soil. So, kung sa water, salinity, sa asin siya, no, sa salt o sa water. Muna siya ang gina-measure. Ang una, Brix hydrometer for sugar, dial thermometer for vinegar, refractor for salt. Wooden barrel, container made of wood, where salted fish are placed or fermented. Sa to, kung na to adere, kanang, so tawag na, kanang itong sudlanan o biskwit, taro, yes. So, pwede tupperware, no? Pwede man, no? Not necessarily wooden barrel. Next is steamer, is a cooking utensil used to steam food and other raw materials and sterilizing bottle, no, steamer, kailan naman mo steamer. Next is beaker, is used in measuring liquid ingredients.
Ang sa gili ginagamit class kung mag-measure og dry, that is a measuring cups. Kani beaker, liquid yun na siya ingredients. Next, double boiler. No, a double boiler is a type of cookware used for gentle indirect heat cooking. So kung ang food nimo dili siya necessary nga ilunod nimo dito gid sa kalayo or sa water like shumay, siupaw na siya, use double boiler. Pwede po si steamer. Next is salinometer, an instrument for measuring the amount of salt or brine in a solution. Kani siya is salt pod, brine. Kana bitang for example, mag-fried chicken, kalami manggod ang chicken, i-brine sa nimo, ihumol sa nimo siya og water nga may salt. No, mas musuno pa manggod iyahang lasa dito. Next is earthen pots are containers made of clay used for storing salted products. Pwede Tupperware class, pwede mga glass nga sudlanan. Pwede, no, not necessary earthen. Si earthen lang makatabang lang siya nga naay murag earth. Murag earth nga lami bitaw. Murag siya kanang nalang siya other siguro nga flavor. Pa man ko ka-try og earthen pots pero siguro mas lami siguro no, wala pud ta ka sulay kung magbutang ka diha ginamos, di ba? Next, tongs are used in lifting and pickling hot object. So next, personal protective equipment, PPE, kailan na ta? Yes, always gina-istorya na ni ma'am sa inyo, gina-explain na ni ma'am sa inyo para protektahan mo nga dili mo maunsa. Mo gina siya pinaka objective or pinaka-common good nga mag-use ta og PPE. Specific safety gear which workers may be advised or required to wear. Especially na narbaho gyud ka no og luto-luto no. Pinaka-basic no using PPE. Depending upon the nature of their work or workplace in food processing, this is used to protect workers in food preparation. Protect you no sa tanan trabaho dapat na ay PPE. Next. First nga PPE, laboratory gown. Para unsa na ma'am? Pwede kuan kasi tawag ana kanang kuan ba kanang ginabutang bitaw apron. Yes, not necessary laboratory gown class. Pwede apron para lang maprotektahan kag kanang nay mga lagsik-lagsik dili mahugaw mo sinina. Yes, pwede. Pwede apron, pwede laboratory gown. Next, face mask. Diba? Pinaka-importante. Pwede po ito katong murag common lang na ito nga ginapalit nga face mask. Yes, pwede kayo. No worry. Next is hand gloves. Para po dili po siguro, siguro kung hinlo kay kamot, sige go. Pero commonly gyud labi mag-prepare ka nga naay tao gatanaw sa imuha, pinaka-importante ang hand gloves. Pero kung nara ka sa inyong balay, panghugas po kamot. Dapat clean gyud ang hands, no? So, isa na siya sa atong dapat nga timana. Next is splashers or working shoes. Working na. Mga sapatos, no? Nga gamit pang trabaho. Kani manggod siya class, ngano kinahanglan og rubber class is para less ang kurog-kurog or kurente-kurente sa inyong gitrabahoan kay syempre lutuanan napod na siya mga parte nga nay kurente no. So dili kayo siya mo kuan na isa pa pod hangin dili igang sa inyong tiil no. Kasagara man gud sa ingana class working shoes or splashers class kay mopilit gid siya sa kanang tiles nga salog no. Murag na siya spike. No, mas better gid tong na spike class kay para malikayan gid ang kanang ligyas-ligyas. Next, hairnets. Ma'am, ano kinahanglan mag hairnet? Syempre, ang mga kabuhukan, kakutuhan nato kag kakaspahan. No, likayan nato nga dili ta makaspa. So, mo na siya nga dapat ta mag-use og hairnets. Next is the hand towels. Ma'am, why we should hand the towels? Ngano kinahanglan man siya nga mag-hand towels? Magluto ka day. So kinahanglan ka nga naa kay trapuhan sa imong kamot, nagutad kag isda dire. Dayon mabutad na pud kag kuan so trapo na lang, no? Pwede pud nga kanang para di ba sa imong kamot. Yes, hand towels. Next, sorting and grading of raw materials. So sorting lahion nimo, no?
Tan-awon nimo asechada, for example lang imo ding lutuon kay lingin-lingin di tanan, so dapat mamili pug katong mga vegetables o fruits siguro nga lingin-lingin. So nara na sa imo. So that is sorting. Ilahi nimo. Lahi-lahi. And grading of raw materials. So pilian nimo. Always choose fresh and blemish-free fruits and vegetables. Walay mga bugas-bugas pareha sa akong dagway. No, walay mga pantal-pantal no nga mga vegetables o fruits o dapat fresh. Fresh always ka nagkakaligo ka always. Yes, importante na siya sa fruits and vegetables, no? Next, fish should also be fresh and does not show any signs of spoilage. Fresh. Tudloan na mo ni ma'am atong niagi unsay pagpili sa fresh nga fish. Dapat dili magbulag ang scale og dali, dili pula iyang mata kay kung pula iyang mata nakahit-hit na siya, class. Dapat dili iyang tiyan kay dili kanang nanggawas yang tinai, so isa na sa liken, especially class og magginamos mo class, dili dapat ang dili fresh nga isda, so dapat fresh gid siya na isda, no? Magi pinaka basic kung magginamos siguro ta class kinahanglan ta matug dagat, mga ligo siguro tan no for more refresh pa na natong mga body bitaw. So tiada kayo dapat necessary gid nga fresh gid siya from the sea gid siya, then with all the hugas-hugas diretso sa pack asin and so okay na muna na siya ginamos, no? Next, fruit and vegetable preparation. So saan pag-prepare? Fruit and vegetable requires different cutting techniques when prepared. Enumerated are the techniques used in cutting fruits and vegetables. So the following are the techniques. First, dice. Sa inyo nakitaan square, yes, dice. No, dice ang tawag anak ka square siya. Cutting vegetables or fruits into smaller pieces with uniform cubes. Dili pwede nga nag-cubes ka diri pag abot sa pikas na triangle, no? That is dice, approximately 1/4 inch to 3/4 inch cube. Na ingana ka char. Kung mato kag restaurant class, pinaka importante yun na nga pareha gyud sila tanan og kadakon. No, dapat maanad ta ana. Next is rough chop. Bisag unsa og tapula na ka mugutad, sige gutara sa unsay dagway niya diha. Slicing or cutting of vegetables in an even small irregular shape pieces. Hala sige rough chop tunga ana diha giunsa ba kana nimo pagutad. Ang importante buhi, importante nagutad nimo. Next, slice is cutting fruits having uniform thin slices or cuts. Slice lang na siya class. Imo lang siya gitunga-tunga. Slice ang tawag niya ana. Baton is chopping vegetables into long thin sticks. No? Kanang ginaingon ninyo nga banana fries, kanang potato fries. Yes. Ingana. No? Long thin sticks. Naka-sticks siya. That is baton ang tawag ana. Again, dice. Square siya, 1/4 to 3/4, rough chop, uneven, unsa na dagway dia. Slice is nag-slice lang kay imo lang siyang giputol, that is slice. Baton, syempre, no, tinag-as. Next, julienne. Ma'am, unsay kalahian ni baton ug ni julienne? Si baton class mura og french fries pagkagutad. Si julienne nipis pagyud, no? Pinakanipis niya ato nga tinag-as nga nipis, that is julienne. Kung maingon gyud chefs ninyo, okay, cut your vegetable in julienne, kana gyud pinaka small strips gyud ninyo, no? Next is bias or bias is cutting fruits or vegetables diagonally pa slant, no? So mura siya kanang ga-cut bitaw ka og ana murag patakili, that is bias. So kung dili kayo maklaro sa picture class, you can search it on YouTube Academy. Pwede na makita ang giunsa na pag-cut dia. Chiffonade or chiffonade, chiffonade mas yun na, is cutting leafy greens or herbs into thin ribbon-like strips. Gi-cut o ginagmay, that is chiffonade. No, minced, kana siya. Kana si minced class, pinakadugmok nga pagkagutad. Nakuha. Lahi siya sa cube. Na si cube kay square man. Si minced, dugmok yun siya. Then oblique,
is roll cut is a specific way of cutting which are particularly long and round ones into pieces with angled size o oblique. Kanang patakilid pod siya nga pagka angle ay naka-angle o naka-angle size nga pagkagutad. So, gutad ka diri, pikas gutad na pud ka, gutad na pud ka, gutad. Di lang ako mapakita sa inyo class. Pero you can search it in the YouTube Academy unsaon na siya paggutad na ay reference sa inyo ha sa pictures na akong gihatag sa inyo ha if you want to um, learn more pag yun class is YouTube Academy. So next, safe handling of knives. First is having good knife skill is going to improve your cooking, not just for presentation but also for the following reasons, no? Waste less, gamay ra imong gasto, food cooks more evenly, and handling knife is safer. Ngano kinahanglan man ma'am nga pares lang ginutadaran ma'am ngano ana ma'am? Kinahanglan gyud siya class because para pareha tanan og kaluto, no? Di kay nay dako nay gamay, si gamay nalata na lang og luto, si dako wala pa, so dapat same. So some pointers to remember when handling knife. First, hand the knife with a handshake grip. So kabalo mo mag-handshake, no? Ana sa kamot pag handshake o kung giunsa nimo pag handshake ang kamot sa imuhang classmate, mao po'y paggunit sa iyahang handle sa inyong kutsilyo. Grip the knife on the spine, tapon mo na siya. Hold the ingredients to be cut with shoulder square with a cutting board. No, ingredients, cutting board, ana. Practice good posture. Use the right tool, syempre. Knife, maintain sharpness. Dapat talinis always. And cutting board, slightly damp towel. Trapuhan sa ayha magutan. Or magbutang og towel sa ilalom ayha magutan. No, para dili siya mag-irog-irog. Again, no, bantayan ako na siya. So, for your activity will be passed on, wait lang, ito sa date. Okay, for your activity class, ipasa ninyo Monday 22, dayon on 30 is your mini research. No, ay mo kalimot class. 22 kani siya nga activity ipasa ninyo sa ako dayon sa 30 is your mini research, no? First, perform fruit and vegetable cutting technique. So kung giunsa to ganina paggutad ang fruit og ang paggutad ganina mo inyong buhaton. Pwede fruit inyong gutaron, pwede pod vegetable. Pwede i-video, pwede i-picture. Ako ha. Kung i-video ninyo tarunga gyud ninyo video class makita ninyong dagway giunsa paila-ila sa mo siguro, no? My name is paila-ila mo. So today I will cut unsa man nga klase sa cut inyohang gusto. So natoy mga cuts didto kato akong gitudlo ganina pa. That is the dice, rough chop, slice, kana sila tanang class. 1 2 3 8 9 ka-cuts ang akong dapat makitaan. If video, picture. Naku ha, sa picture, makitaan inyong dagway, no? Makitaan inyong dagway nga nagutad mo ato niya og ang result sa inyong gigutan. Naku ha. Pero kung mag-video mo, dapat makita nimong dagway, i-explain nimo unsa to, dayon ang imuhang gikat, ay ang imuhang gigutan. Again, use a PPE. Hairnet, face mask, o gloves. No? Mo inyohang dapat nga naa. Pwede mo apron. Yes. So, sa inyong picture, sa inyong video, clear name the technique, i-istorya. Kung video ka, istorya. Kung picture lang, ibutang dadto. Unsa na siya nga technique sa paggutad. Next is show the item before cutting. Then perform the cut slowly and clearly and explaining each step. Kung nag-video ka, pwede man ka di na ka mo explain class kay ano mo maglaway-laway to. So pwede ka so this is the dice. So pwede ka dice kita ng vegetable gigutad, vegetable ba kag fruits. It's your choice. Ensure your face remains visible either by positioning the camera properly or casually looking up while explaining. Ay na pag-explain class, gutad lang diretso. Makitaan lang yun inyong noun, then kamo ni gutad.
No, muna siya pinaka-importante daw. Use close-up shots or zoom in and clarity but return to pwede, sige na. Muna siya. So, inyo na siyang trabahoon ipasa kanus September 22. Sabtan. Ipasa ni siya sa September 22. On Friday is mag-quiz ko, long quiz, sugod sa ako ang previous nga gidiscuss about selecting, receiving, and handling of raw materials and supplies for food processing until sa akong gidiscuss karon on Friday. Long exam. So, any questions? Wala na questions. So, paminawan nyo tarong, basahan nyo tarong, balik-balikan ninyo ang video. Dayon, quiz dayon pagka Friday. Okay? So, thank you and God bless.